Mga kaparokya, kung meron man pong isang tao na masasabi po natin na kasangkapan or tools to destabilize ang administrasyon po ng Pangulong Bongbong Marcos, yan po ay walang iba kundi si Mike Defensor. Sa mga hindi po nakakaalam, si Mike Defensor po ay tao ni Gloria Macapagal Arroyo at alay po yan ng mga Duterte. At sa mga taong hindi po nakakaalam, si Mike Defensor po ay dating congressman ng Quezon City 5th District. So yun nga po mga kaparokya, di naman po kaila na si Mike Defensor nga po ang tila handler or masasabi po nating boss ng 18 fake Marines na di umano'y naging tauhan daw ni Zaldico na nag-deliver or nagdi-deliver nga po ng mali-maletang pera. Pera daw guys, na wala naman pong mapapakita na talagang may pera sa loob ng maleta, kundi ang maleta lang na para sa akin ay napakadaling gawin. At anyway mga kaparokya, may isang kongresista nga guys na tila binuking ang plano ni Mike Defensor. Talagang sumugod pa ito guys sa Congress or sa mataas na kapulungan ng Kongreso sa Senado para alamin at usisain kung totoo ba na nakatanggap siya ng maleta. So dito ay nabuking nga po si Mike Defensor. Pero bago natin talakayin yan guys, ay magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko nito. So yun nga po mga kaparokya, last Thursday, June 4 ay nagsagawa nga po ng illegal or bogus na Blue Ribbon Committee para siyasatin ang patungkol sa flood control na kung saan ay kinandak nga po ito ng mga senador na tulad ni Alan Peter Cayetano, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, nandun din po si Robin Padilla at si Loren Legarda na nababalita nga guys na isang nga po sa pinangalanan na nakatanggap nga po ng maleta. But anyway, hindi po yan ang pag-uusapan natin today. Ang ating topic ay patungkol sa pagbubuking nga po ng isang kongresista kay Mike Defensor, yung plano po na paggiba or sabihin po natin impeachment against Pangulong Bongbong Marcos. So panoorin natin to guys. Nasa kalsada ako kanina. May meeting ako kanina sa dito sa PIMS, yung motor show. Nandun ako. Na kami nagbukas eh. Umalis ako doon mga alas 10. Papunta ako kay RSA sa San Miguel. After San Miguel, may alauna ako sa Manila Golf. On the way to Manila Golf, hindi ko lang maiwasan yung Manila Golf dahil may appointment taga-China at saka mga taga-Philippines Bank na mag-meeting doon. In-introduce ko lang, takbo ka agad ako rito. Akala ko maabot ako pa. I'm sure papasukin ako ni President Cayetano dahil matagal na kami kakilala nito eh. Tatay pa niya, kasama ko na. Ano po kaya ang motibo? Bakit kayo kinalagat yung pangalan niya? You were saying hindi ko po. Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit, siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Hindi ka pa ba si Mike? Wala na. Nakalis na. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang nandito sa cellphone ko. Gusto nyo makita. Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw endorso ko. Nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Hindi ko sinasabi na, yung sinasabi na mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret ito, hindi ko kilala ko sino itong Margaret nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PDDM for graft and corruption and betrayal of public trust. Your principled stance, binula pa ako. Your principled stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your
public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nabasa eh. Pinapa-endorse na agad sa akin, pinaprint ko kaya kakapal. So, sunod noon, kasama na po ako rito sa Marines. Pero I can say categorically, wala po ako tinanggap na maliit na galing kay saldi ko dahil wala naman utang sa saldi ko sa akin. Wala din ako utang sa kanya. Okay? Maraming salamat. Tapusin ko na. Pasensya na. And thank you very much. So yun nga guys, binuking ni Congressman Pipito Alvarez si Mike Defensor na plinano pala nitong i-impeach or mag-endorse daw or i-endorse daw po ni Congressman Alvarez ang impeachment against Pangulong Bongbong Marcos. Tignan mo ugali niyan ni Mike Defensor. Napakagarapalan talaga ang galawan nitong si Mike Defensor. Kaya guys, nung tumakbo itong mayor sa Quezon City ay hindi ko po to binoto. Bakit kanyo guys? Sapagkat hindi po talaga mapagkakatiwalaan itong si Mike Defensor. Grabe, nung time na nangampanya nga po ito guys sa Quezon City or sa lugar po namin, grabe kung siraan nga po nito si Joy Belmonte. Dito may kita mo talaga mga kaparokya, yung mga trapo na politician. But anyway guys, isa nga po si Mike Defensor sa naglalayong sirain or i-destabilize ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tutang-tuta talaga at ginagamit talaga si Mike Defensor ng sino mang taong nasa likod nito. For sure may kinalaman dito ang politika. Bakit kanyo mga kaparokya? Marami pong dinamay si Mike Defensor or yung 18 fake Marines na mga congressman na nagpupush or talagang mga naging kasangkapan para matuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Kaya kung ano-ano na lang paninira, black propaganda at destabilization ang pinaggagawa ni Mike Defensor. At isa nga po sa tools nito ay yung 18 fake Marines na di umano'y nag-deliver ng mali-malitang pera sa mga congressman including yung mga senador na sina Raffy Tulfo, Tito Soto at dating senador na si Trillanes. Na kung titignan at i-analyze natin yung naging hearing di umano ng kampo nila Cayetano ay inconsistent ang mga naging statement or naging testimonya ng mga ito. So ito talagang si Mike Defensor ay garapalan ang galawan. Talagang maituturing natin na isang taong hindi mapagkakatiwalaan. Lahat siya ang involved sa paninira at panggigibak sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sayang guys, sana naabutan ni Congressman Pipito Alvarez ang mga 18 fake Marines na ito para tanungin kung totoo ba ang mga pinagsasabi nito sa illegal na hearing about sa flood control. Dito mga kaparokya, kahit sino ay mapapasugod at di na nga po inisip ni Congressman Pipito Alvarez na may parliamentary between sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan dahil nasasadsad or na-drag nga po ang pangalan nito sa di umano'y flood control or maleta. Gusto nitong i-clarify ang mga testimonya ng 18 fake Marines kaya napasugod ito sa Senado. Gusto nitong malaman kung talaga bang meron siyang na tanggap na maleta dahil hinahanap daw po ito ng kanyang pamilya. And of course, sino ba naman ang hindi mapapasugod kung dinadawit ka sa wala ka namang kaalam-alam na nakatanggap ka nga po ng maleta galing sa flood control anomalous. So yun nga po mga kaparokya, binuking siya ni Congressman Alvarez na isa po
si Mike Defensor sa nag-message sa kanya or yung tauhan nito na nag-message sa kanya para i-sponsor nito ang impeachment against PBBM na sa palagay natin ay wala namang pong basihan. Dahilan kung bakit tinanggihan po ito ni Congressman. So dito may kita natin na desperado na po ang galawan ng mga galamay ng kung sino man pong humahawak kay Mike Defensor. So sana ay naabutan ni Congressman Alvarez ang 18 fake Marines para matanong at para i-clarify kung talagang totoo ang na nakatanggap ito ng maleta. Dahil napakadali lamang po magtestimonya. Pero iba, pag yung dinamay-dinawit mong pangalan ang magtatanong sa'yo, malamang sa malamang ay pressure ang mararamdaman ng mga 18 fake Marines. Grabe, saan ka nakakita guys na kung magtanong sina Alan Peter Cayetano, sina Rodante Marcoleta, even sina Amy Marcos, yung mga senador na nandun ay parang napakabait. Hindi tulad kapag hindi pabor sa kanila, lalo na si Rodante Marcoleta, ay kung mag-interrupt, kung paano po ito i-interrupt yung Blue Ribbon Committee ni Senador Panfilo Lacson, ay grabe, mabibisit, maasar ka sa panggugulo ni Rodante Marcoleta. Pero may kita natin sa Blue Ribbon Committee na sinagawa nga po ng mga kamoteng senador na ito na napakabait nila, malumanay pa kung magtanong. Layunin ito para siraan ang mga congressman na nagsulong ng impeachment trial against Sara Duterte. Dahil, guys, tao po ng mga Duterte si Mike Defensor. Kaya isa po si Mike Defensor sa ginamit ng mga ito. Ito po ay aking opinion lamang po. At dahil kitang-kita naman po ang maduming galawan ng dating congressman from 5th District ng Quezon City. Gamit na gamit at matuturing natin na tutang-tuta nga po ang ginagawa ni Mike Defensor. Sana guys, talagang lahat ng congressman at senador ay biglang nagsulputan sa hearing, sa punong hearing na ginawa nga po ni na Alan Peter Cayetano. Dahil kung yung mga sagutan nila ay inconsistent, lalo pong mape-pressure ang mga ito kapag mismo ang mga binanggit na pangalan ang magtatanong sa mga ito. So dito pahiya si Mike Defensor. Even, guys, si Cayetano, pahiya po at nakakahiya ang mga galawan ng mga ito. So sana talaga lahat ng congressman, kahit yung mga senador na na-involve ay nagpunta nga po at tanungin ang mga fake Marines na ito. Kung nauutal na nga po sila sa sagutan nila sa hearing na ginawa nila Cayetano, how much more pa po kung yung mga nasasangkot sa mali-maleta ang magtatanong sa kanila. So ganyan po talaga ang galawan ni Mike Defensor. Kaya nga nung time na tumakbo itong mayor sa Quezon City, ay hindi ko po ito binoto. Bagkos, binoto ko po si Joy Belmonte.